Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik upang maghatid sa inyo ng mga panibagong mensahe at kakatapos ko rin na mag-online healing yan, at nagpatawa sa akin ng isang client ko na taga Hong Kong na OFW rin na nakaresonate siya sa reading ko kahapon, kaya siya ay nag-PM agad sa akin at ginamot ko, kinalas, binaklas at binalik doon sa gumawa at nagpagawa yung ginawa nilang palipad hangin sa kanya, kaya minsan hindi siya nakakatulog kung ano-ano mga negatibong iniisip sa kanyang kung ano ang mga negatibo ang kanyang iniisip mga kapatid. At minsan ay nananaginip siya ng kung ano-ano. Nang tinawas ko ay pinagawa ng dati niyang karelasyon. At ang babae ang gumawa sa kanya, ang ginawa sa kanya ay palipad hangin. Kaya minsan ay sa hangin pinapadaan at binubulungan ng kung ano-ano yung, kaya nakakapag-isip siya ng mga hindi maganda at mga negatibo. Nang matapos ko magamot ngayon ay naging okay at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ayan. Taway sana'y tuloy-tuloy na ma'am ang inyong pagaling at salamat po sa pagtitiwala sa paggamot ko sa inyo. Ayan. Nang matapos kong maggamot siya, ma-online healing, matawas at mabaklas ang lahat ng palipad hangin na ginawa sa kanya, ay naisipan ko mag-reading upang magbahagi ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ang topic naman na ito ay kung ano ang mga darating sa inyo ngayong November. Kung ano ang darating sa inyo ngayong November 1 hanggang sa katapusan. Ito ang inyong aabangan na darating sa inyo mga kapatid. Yan. Sa mga gusto pong magpa-healing sa akin, magpa-reading sila ng personal reading, ay mag-PM lamang po kayo sa akin o mag-comment lang diyan sa YouTube channel ko at mag-usap tayo sa Facebook page ko o di kaya sa personal account. Ayan. Kung ano nga ba ang darating sa mensahe sa inyo ngayong November 1 hanggang sa November 30 o katapusan. Ayan. Ano nga ba ang mensahe sa inyo na dapat ninyong abangan? Collective po ito mga kapatid. Kung hindi po kayo makaresonate ay skip lamang po ninyo ang bidyong ito. Ayan. Pipili po tayo ng 13 baraha para sa inyo, sa mga manunood nito at sa mga makakapanood ng aking mga vlog about sa pagtataro, ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo. Ayan. At sa Hashim Sandalphon Tetragrammaton, yung personal account ko na Facebook account, at saka Maestro Apo Vlogs and Reels sa Facebook page. Kaya po ako gumawa ng Maestro Apo Vlogs and Reels kasi po marami po akong violation doon sa aking Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Kaya naisipan ko na gumawa ulit ng panibagong Facebook page para wala po tayong violation, kasi po doon po sa Hashim ko ay kung ano-ano po mga pinopost ko, sinishared post ko na mga kung ano-ano mga video o mga video o mga post na minsan ay hindi maganda, kaya nagkakaroon tayo ng violation. Kaya naisipan ko na lang na gumawa ng panibagong Facebook page para wala po tayong violation doon. Kahit mag-upload man ako doon sa aking Facebook page ay dire-diretso po at wala pong violation. Ayan. Sana po tuloy-tuloy rin po at marami din po magpa-follow sa aking Facebook page. Ayan, nasa 200 plus pa lang po 'yon. At sana po tulungan po ninyo ako na para dumami at dumami pa ang aking mga followers at subscribers. Ayan. Kuha tayo ng 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
10, 11, 12, 13. Yan na po, 13 baraha po na aking na pinili na ibabahagi ang mga mensahe sa inyo mga kapatid. Ang unang mensahe ay itong ritual. Ang ritual na ito ay sa mga nakaka-resonate, may mga tao dito na merong ritual o pinagawa dahil dito sa inggit, galit. Ito ang mga magaganap pa lang sa inyo. Merong ritual dito. Ayan. At matatanggal din ito mga kapatid. Itong ritual na ito kung ito ay mababaklas o magagamot itong ritual na ito. Ayan. Kasi dito may nakikita ako dito. May mga tao dito na nagtagumpay sa buhay. Mayroon ditong umangat. Mayroon ditong umasenso ang negosyo. Kaya mayroong tao dito na naiinggit sa kanila. May naiinggit dito kaya pinagawan gamit sa spiritual. No, siya ay ang ritual naman na ginawa nila sa dito ay sila ay malugi sa negosyo o hindi kaya mawalan ng trabaho o di kaya bumagsak ang kanilang hanap buhay. Kaya ito ang ritual na ginawa sa kanila. Kasi dito ay may naiinggit dito. Yan, ginawan dito itong ritual na ito. At mababaklas ito mga kapatid kung maaagapan. Kasi po mga kapatid, habang tumatagal ang ritual ay lumalala po ang sakit. Parang ano din po yan, parang physical din po ang na sakit ang ritual, pero spiritual ang dahilan. Yan po. Pag hindi po nabaklas ang ritual ay mas lalong lumalala at mas lalong lumalala ang kanilang karamdaman dito. Maaring may ritual na magkakasakit para mawalan ng trabaho, mawalan ng kita. Meron dito dahil sa inggit na nakikita sa inyo dahil kayo ay umasinso dito mga kapatid. May nakikita ako ditong umangat sa buhay o nakapagpundar na ng mga bahay, sasakyan o negosyo. Ayan, di talaga may iwasan sa ating mga Pinoy na mayroon talagang naiinggit, lalong-lalo na yung mga kapitbahay o mga pamilya. Di talaga maiwasan yan mga kapatid. Meron talagang may naiinggit dyan sa tagumpay ng iba. Kaya minsan yung iba ay pinapagawan na lang ng spiritual, pero yung mga ganitong mga dinadaan nila sa mga ganitong pamamaraan na spiritual ang atake nila ay hindi ito nagtatagumpay. Mas lalong lumalala pa ang sitwasyon ng kanilang buhay dahil puro kasamaan ang kanilang pinapairal sa kanilang kapwa. Puro kasamaan, panglalait, paninira. Yung mga tao na yan ay hindi nagtatagumpay sa buhay yan. Yung mga ganyan. Ang maganda dito ay ipabaklas ninyo sa isang marunong magbaklas o magtanggal ng ritual na ito. Yan. Marami po kasing pamamaraan ng pagbaklas dito. Sa mga taong may alam, maaring pwedeng tanggalin ito, pwedeng kalasin, pwedeng ibalik din dito sa gumawa at nagpagawa. At itong nagpagawa at gumawa nito ay magsasuffer ito dahil ibinalik. Dahil naniniwala kasi, may mga taong naniniwala na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo. Ayan ang kalimitan mga kapatid. Na kung ibabalik man ito sa gumawa at nagpagawa ay talagang mangangamuti dito ang mga ang gumawa dito sa makakapanood nitong ritual na ito. Mayroon na dito na nagpagamot na, may nakita na ako dito nagpagamot na tumatama na dun sa gumawa at nagpagawa. Meron na ditong nagkakasakit na yung iba dito dahil sa ginawa nilang kasamaan. Meron ding apektado na rin ang kanilang buhay. Kung sila dati ay may masaganang buhay o hanap buhay o kung ano man, ay sila ay bumaliktad ang sitwasyon. Yan. Dito. Yan. Pabaklas ninyo ito sa mga makakapanood nito. Yan. Pag nabaklas na itong ritual na ito mga kapatid,
itong ritual na ito, kung sino man ang gumawa at nagpagawa nitong ritual sa inyo ay magsasuffer ito mga kapatid. Nightmare, ang tinatawag na nightmare na ito, itong nagpagawa nito at gumawa ay matatakot na ito sa inyo kung ito ay papagamot ninyo. Magsasuffer ito sa kung ano man ang ginawa nila sa inyo ay babalik din sa kanila. Magsasuffer ito mga kapatid, itong gumawa sa inyo ng spiritual na atake. Yan. Kaya wag po kayong wag po kayong manghinayang na ipabaklas yan. Kasi kung ang pera kasi mga kapatid, kaya ganito kung may mga manggagamot, kung ang manggagamot po ay humihingi po ng materyales upang mabaklas ang ginawa sa inyo, wag po kayong manghinayang sa pera na bibitawan ninyo. Ang pera po mga kapatid, nakikita yan. Pero habang buhay na hindi nababaklas at tumatagal ito, lumalala ng lumalala ang sakit ninyo at apektado ang inyong pamumuhay. Yan po ang katotohanan diyan. Kaya kung ano man ang hinihingi na mga materyales, kung magpapagawa po kayo sa isang manggagamot, doon po kayo sa manggagamot na materyales ang hinihingi at donasyon lang conforme sa inyong ibibigay sa isang manggagamot, na hindi din naman siya malulugi sa kanyang paggawa ng isang ritual para mabaklas yan. Yan mga kapatid, wag po kayo manghinayang sa pera. Ang pera, nakikita po ang pera, pero ang buhay po, isa lang po ang buhay ng isang tao. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Di naman siguro aabot na mahigit sobra 1,000 yan sa materialis lang o pagbabaklas niyan. Di naman siguro aabot. Wag kayong manghinayang. Kikitain nyo ang pera, pero itong mga kapatid, kung hindi nyo yan ay nasa sa inyo. Ako lang, yung mga mensahe na ito ay binabahagi ko lang ito sa inyo. Ayan. Bago kung kayo ay magpapabaklas dito mga kapatid, kung kayo magpapabaklas, dapat po kayo magtiwala sa isang manggagamot. Yan, wag po kayong magdadalawang isip kung kayo ay nagdadalawang isip sa manggagamot na ipabaklas yan, wala kayong tiwala. Wag na kayong wag na kayong magpabaklas, wag na kayong magpatanggal, wag ninyong ipabalik yan kung wala kayong tiwala sa isang manggagamot. Kasi useless din yun mga kapatid. Ipapagawa mo sa isang manggagamot na wala ka namang paniniwala, hindi rin tumatalab yung, kasi kulang ang paniniwala mo sa isang manggagamot sa gumaganap at gaganap nitong pagbabaklas nito, at kulang din ang paniniwala mo sa nasa taas, sa ating Panginoon. Yan po. Kailangan po bago kayo nito, bago kayo magpagawa o magpabaklas, ay kailangan magtiwala po kayo sa isang manggagamot. Kung sakaling mas ikatuparan man nito at bumalik man ito, magsasuffer itong nagpagawa ng ritual ito sa inyo. Magsasuffer ito. Kung ano man ang naramdaman mo ngayon, kung ano man ang sakit na naramdaman mo o hanap buhay na nangyari sa inyo, ay babalik yan dun. Ayan, sabi nila, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa inyo. Yan, spiritual, physical, kung anong ginawa mo, paninira, kung ano, darating ang araw masisira din ang ang kanilang sarili sa kanilang ginawa. Itong ingatan ninyo ito mga kapatid, itong inyong relasyon, kung mayroon ditong magkarelasyon dito na may naiinggit din sa inyong relasyon, na may iba din dito na gustong sirain ang inyong relasyon. Maaring kayo ay pag-aawayin dito, ugawan kayo ng hindi maganda, maaring pag-aawayin o kayo ay paghihiwalayin dito. Kaya dapat kayo sa mga magkarelasyon dito ay dapat kayo ng tiwala sa isa't isa. Wag po kayong makinig sa mga sinasabi ng mga ibang taong nakapaligid sa inyo, dahil yung mga yan ay walang ginagawang hindi maganda. Yan. Yung iba dito ay sisiraan para pa kayo pag-awayin hanggang sa maghiwalay. Kaya alagaan po ninyo ang inyong relasyon. Wag po kayong makinig sa kwento at mga sabi-sabi ng iba, dahil yan po ay nakakasira ng inyong samahan at maapektuhan dyan ang inyong pamilya o mga anak. Pag yan ay makinig kayo sa mga sinasabi ng mga taong wala namang ambag sa inyong buhay. Yan. Kung ano man ang mga pangarap mo ngayon this November, ay mga kapatid, ay tuparin ninyo. Yan. Matutupad ito mga pangarap o mga pinaplano ninyo ngayon. Yan mga kapatid, matutupad ito. Yan, o di kaya kung ang goal mo dito ay mabaklas ang sumpa,
o kung ano mang ritual na ginawa sa inyo ay matatanggal ito. Yan, kung ano man ang iyong gusto. Yan. Itong coach na tinatawag dito, meron dito na sa paggagawa ng ritual ay tinuturuan itong mayroong mga tao dito na tinuturuan kung paano magsagawa ng ritual. Pero ang tinuturo nitong tao na ito ay kaliwa. Kaliwa ito, masama ang tinuturo nito sa mga tao. Itong hindi maganda ang mga itinuturo nito sa kanyang mga nasasakupan. Puro pangit ang mga ginagawa nito. Yan. Yan ang mga taong walang magawa sa buhay. Yan. Isa din dito sa ayaw makita ng mga taong naiinggit sa inyo dito sa ay nakikita kasi nila na ikaw ay friendly ka, marunong ka makisama sa kapwa. Kasi pag nakikita nitong mga taong naiinggit sa inyo na ikaw ay masaya, ay nanggagalaiti ito, nagagalit ito itong mga tao na nasa paligid ninyo. Yan, ayaw nito nakikita na ikaw ay nagiging masaya. Yan, itong tao na ito. Itong na ito, kung mabaklas man itong mga spiritual na ginawa sa inyo, ay babalik sa dati ang inyong mga nawala, o kung ano man ang nawala sa inyo ay babalik ito mga kapatid, dahil natanggal na ang kung ano mang ritual sa inyo. Sa totoo lang mga kapatid, marami pong klaseng ritual. Dalawang uri ang klase ng ritual, may mabuti, may masama. Yan, may mabuti, may masama. Yan lang naman ang dito sa ibabaw ng mundo. Masama at mabuti lang ang tinatahak ng tao. Yan. Yan, mag-ingat po kayo mga kapatid sa inyong mga gamit, sa inyong tahanan, o kung ano man ang mga merong kayo, ay iingatan po ninyo. Ingatan po ninyo ang inyong pera. Ayan, pera, alahas, o kung ano man ang inyong ipinundar. Baka kayo dito ay nakawan kayo dito. Baka kayo ay nakawan, o di kaya kayo ay gawan ng hindi maganda. Hindi kaya kung may mga pera kayo, alahas, ay kukunin ito sa inyo. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Yung mga naipundar ninyo ay itago po ninyo sa safety na taguan, para hindi po kayo manakawan nitong magnanakaw na ito. Kasi dito ngayon mga kapatid, uso kasi dito ang nakawan. Uso ang nakawan dito sa lugar namin. Siguro dala na siguro ng hirap ng buhay, gutom, o di kaya lang siguro, tamad lang siguro magbanat ng buto. Kaya naiisipan ng mga hinayupak na ito na magnakaw na lang. Uso yan dito ngayon, dito sa amin sa probinsya. Yung mga hindi marunong magbanat ng buto. Ayan. Kung ano man ang katuparan mo mga kapatid, ayan. Kung ikaw man ay may kahilingan dito, kung ano man kahilingan mo, yan lang ang masasabi ko. Wag po kayong humiling ng masama. Dapat ang inyong hilingin o hingin sa ating Panginoon ay puro kabutihan mga kapatid. Pag masama kasi ang hiniling mo at puro kasamaan kasi ang hinihiling mo, ay hindi po ito agad-agad na ibinigay, dahil alam ng Panginoon kung saan at kung paano mo gagamitin ang iyong kahilingan. Kaya minsan po ay hindi po pinakikinggan ang inyong mga panalangin dahil po sa mga ginagawa ng isang tao. Yan. Kung ano mang kahilingan mo, yan, ay lagi mong hilingin na kung sa ikabubutin man ay matupad ang iyong mga pangarap. Yan. Ang mga memory. Itong memory na ito mga kapatid, kung ano man ang mga magandang alaala na nangyari sa iyong buhay, ay mo ito, baunin mo ito hanggang sa iyong hanggang sa ikaw ay
umunlad, baunin mo ito. Kung ano man ang mga nangyari sa iyong buhay na masalimuot ay ano mo, wag ano mo yung mga kapatid, itapon mo yung mga masalimuot o mga pangit na nangyari sa buhay mo, yung mga alaala na yon na hindi maganda ay ano mo mga kapatid, i-chapwera mo iyon. Ano mo, itira mo yung mga magandang alaala na nangyari sa buhay mo. Yan. Okay, kita mo itong ano na ito, itong naggawa ng ritual sa inyo, ito ay maho-homeless ito mga kapatid. Failure ito, mabibigo itong gumawa sa inyo ng ritual. Pag pinabaklas nyo itong ritual, mabibigo itong ang ginawa nilang spiritual na atake sa inyo ay mabibigo ito. Itong tao na ito ay magsasaper, ito ay maghihirap sa buhay. Itong taong gumagawa ng masama sa inyo. Yan. Itong ano ito, magsasaper ito. Yan, magsasaper siya. Kung mabaklas yan, o siya ay ma-homeless, mabibigo siya sa ginawa niyang pag-aatake ng hindi maganda sa inyo sa spiritual. Kahit ano pa ang ituturo nito sa mga tao na kanyang tinuturo, sinusulsul o kung ano man ang sinasabi na hindi maganda, ay hindi ito magtatagumpay. Darating ang araw na hindi na siya paniniwalaan ng mga tao sa kanyang ginawa sa kanyang kapwa ng hindi maganda. Ayan. Yan. Kung ikaw dito ay busy sa trabaho, puro trabaho na lang, wala nang time sa sarili. Trabaho na lang pag-uwi sa bahay, pag kinamagahan trabaho. Ang mensahe ng barahang ito ay bigyan mo rin ng time ang inyong sarili, igala nyo, i-treat nyo yung inyong sarili, o mag-unwind ka, pumunta ka kung saan saan, mag-shopping ka, bigyan mo ng time ang iyong sarili mga kapatid. Dahil po ang sarili natin, pag ang sarili po natin ay nagkasakit, ay yan po ay malaki po ang mawawala sa atin pag yan po ay pumalya ang ating katawan. Kaya po mahalin din natin ang ating sarili, kahit yan po ang ating puhunan mga kapatid sa ating katawan. Pag nagkasakit po ang ating katawan, apektado po ang lahat ng ating kabuhayan. Kung ano man ang inyong kung ano man ang ano sa inyo, yan ay kailangan bigyan din natin ng time ang ating sarili. Ayan lang ang masasabi ko dito mga kapatid, ay pag natanggal na itong mga blessing na nawala sa inyo, ay aanihin din niyo ito mga kapatid. Dadating din ito. Yan. Mabibigo ito mga kapatid. Pag nabaklas itong ritual na ito, ay mabibigo itong mga tao na ito. Yan. Matatakot ito kasi alam na nila na hindi umubra dahil pinagpagamot kayo dito. Ayan ang mga kapatid, at hanggang dito na lang. Ito yung mga mensahe sa inyo na ngayong November hanggang sa katapusan. Kaya ito lang dapat ang masasabi ko sa inyo. Pag-ingatan ninyo itong baka kayo ay nakawan ngayong month of November. Ingatan ninyo ang inyong mga alahas, pera, kung ano man ang mga kayamanan na inyong iniingatan, ay itago po ninyo, ilagay po ninyo sa safety at tagong lugar na hindi manakaw. Dahil ang mga magnanakaw ngayon, nasa tabi-tabi lang yan, nag-aaligid, nagmamasid, nagbabantay kung paano pasukin ang inyong bahay at sasalakayin upang kunin ang kung ano mga intensyon o kung ano man ang gustong kunin sa inyong tahanan. Kaya mag-ingat sa magnanakaw, dahil ang magnanakaw ay naaali-aligid lang yan. Yan po ang mensahe sa ngayon ng mga barahan na ito. Ayan mga kapatid, yan ang mga mensahe ninyo ng mga baraha. Yan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.